Mga kasubaybay, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol doon sa ipinapaliwanag ng ating butihing senador about sa problema sa pagtaas ng presyo ng gasolina dito sa ating bansa. Yun pala naman, unti-unting nabibistoy na pinagsamantalahan ang taong bayan ng mga tao naghahaman sa pera. Yun pala naman lumalabas sa mga balita, ay napapanood ng inyong kasubaybay, nagbibigay lamang ako ng reaksyon at kuro-kuro sapagkat yan ay napapanood ng inyong kasubaybay. Ito'y karapatan ko naman na magbigay ako ng reaksyon. Ang Pilipinas naman pala ay hindi tuwiran na sa Strait of Hormuz dumadaan ang mga barkong may kargang gasolina papunta dito sa Pilipinas, sapagkat dito lang pala sa karatig bansa natin kumukuha ng murang langis. Ginamit lamang ang Strait of Hormuz para mapagsamantalahan nila ang taong bayan na pataasin ang presyo. Ay isipin mong kasakiman ng mga yan. Ay higit pa sa doble, sinamantala. Napapanood nga natin yung parang paliwanag ni Senator Marcolita, parang dapat daw ang presyo lang umabot lang halos 41 pesos per liter. Ay hanip naman, magkano ang diesel? Sabi nga nung iba mga nakakausap ko at mga nagchat-chat din sa inyong kasubaybay na dyan pa sa kabila, Manila, Batangas, Lipa, may mga kakilala dyan ang inyong kasubaybay, 160 isang liter ng diesel. Ay kumpara naman ninyo doon sa paliwanag ng ating butihing senador na dapat ay 41 pesos lang. Ilang doble halos, napakalaki. Sinamantala ng mga ganid at gahaman sa salapi. Na dapat sana yan ay pinupukusan ng ating gobyerno at pinupukusan ng nandidiyan sa kapangyarihang inilagay ng taong bayan. Diyan sa Senado, iisa lang nakikipaglaban nakikita ko Nakikita ng sambayanan Senator Marcoleta lang nakikipaglaban Hindi ba? Ang layunin ng ating butihing senator, matulungan ang bawat Pilipino, ang lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Pero kayo, palibasa kayo, mga ganid kayo sa kapangyarihan at sa salapi. Wala kayong pakialam kahit may mahirapan. Kahit magdanas ng sobrang hirap ang inyong kababayan, wala kayong pakialam. Mga nasa gobyerno na hindi gumagawa ng paraan para malunasan lahat ng mga problema na nagpapahirap sa taong bayan. Yang mga nangunguna dyan, alam naman natin, dyan sa Senado, dapat sila ang gumagawa ng paraan. Dapat kinokontrol nila para sa taong bayan. Matapos kayong ilagay dyan, wala na kayong pakialam kahit anong maranasan ng inyong kababayan. Matapos na makuha ninyo ang inyong gusto, matapos na ibigay sa inyo, nung panahon ng eleksyon kayo, halos isa-isa nilalapitan nyo at may pagkamay-kamay pa kayo. Para lang makuha ninyo ang suporta ng taong bayan para kayo malagay dyan sa mataas na kapangyarihan. Tapos ngayon, taong bayan na naglagay sa inyo diyan ang pinahihirapan nyo. Bakit ko nasabing kayo ang nagpapahirap? Bakit? Napakalinaw Hindi naman pala sa Strait of Hormuz dumadaan at hindi doon kumukuha ng langis. Bakit itinaas ninyo ng ganyang kalaki? Pero kayo nagpipikit mata, hindi kayo gumagawa ng paraan. Hindi ninyo pinipigilan. Samantalang kayo may karapatang mag-control sa pagtataas ng presyo ng gasolina. Hinahayaan ninyong pahirapan ng taong bayan. Hinahayaan ninyong pahirapan
ang mga taong naglagay sa inyo sa kapangyarihan. Kaya sa darating na 2028, mga kababayan, alam natin at kitang-kita natin kung sino sadya at sinasadya nila na pahirapan tayo sapagkat ibinisto na lahat halos ng si Senator Rodante Marcoleta kung bakit nangyayari ang ganito at papaano ang ginagawa nila. Wala silang ginagawa para sa ikauunlad, para sa ikagiginhawa ng bawat Pilipino. Nakaupo lang sila. Sabi nga ng mga matatanda sa una, nung malagay sila sa kapangyarihan, nakaupo na lang sila, kukuya-kuyakoy na lang. Kapag nakikita nila, nahihirapan ang taong bayan, ngumingiti na lang sila. Bakit? Nakuha na nila kasi yung gusto nila eh. Nakuha na nila. Kaya mga kababayan, sa darating na 2028 presidential election, senatorial election, lalapit uli sila sa atin. Ngayon pa lang kilalanin na natin sila kung sila karapat-dapat o hindi na karapat-dapat. Maging matalino na tayo. May paraan pa eh. Napakadami pa ng paraan para mapaginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. At kitang-kita natin kung paano ipinapaliwanag, kung paano ipinakikita ng ating butihing senador sa kapwa nila senador kung paano mabibigyan ng kaalwanan at kaginhawahan ang bawat Pilipino. Hindi ba? Inumpisahan nga nila eh. Ang layunin ng ating butihing senador, di ba nung una lang niya pa lamang, pagbaba ng presyo ng kuryente. Pero hindi niya kayang gawing nag-iisa siya, dapat may katuwang siya, pero nagwawalang bahala ang mga senador. Alin ang pangalawa? At kitang-kita natin, pagpapababa sa presyo ng gasolina at diesel. May mga paraan, pero walang suportang nakukuha halos ang ating butihing senador, sapagkat ang layunin ng ating butihing senador, maramdaman ng bawat Pilipino at makaramdam kahit kaunting luwag o alwan sa kanilang buhay. Kahit minsan lang, kahit sa gasolina, diesel man lang, makaramdam sila, o kahit sa kuryente man lamang na sobrang mahal, na lahat ng i-charge sa mga consumers. Kulang na lang i-charge ng mga taga Meralco or Mico eh. Kapag may namatay sa miyembro nila eh, obligado ang mga consumers eh, magbigay din ng tulong. Parang yun na lang ang kulang na mailagay nila eh sa mga bills. Ano nga inyong mabuti? Kasi lahat ng mga charges eh, di ba? Ipinakita ng ating butihing senador kung paano, bakit naroroon yun, bakit pinababayaran sa mga consumers. Ang tanong, bakit hindi ito nakikita ng mga ibang senador nung mga nakaraan pa? Bakit hindi ito binibigyan ng pansin? Sapagkat kumikita rin sila, yan yung sinasabing lagay, korupsyon. Naging kultura na ang korupsyon dito sa ating bansa. Yun lang yun. Kaya mga kasubaybay, sa darating na 2028 presidential election, senatorial election, tayo muli maglalagay sa kanila sa kapangyarihan. Maging matalino tayo. Okay, muli nagpapaalam ang inyong kasubaybay. Patuloy na subaybayan ang aking YouTube channel at sa Facebook. Patuloy kayong sumabaybay at nag-upload ako 1 hanggang 2 video kada araw. Bye-bye.